my beloved Boss Mike Cervera. Narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ayun. Oo, eto na mga kababayan. Oo. This one, airbrush. Yes. Oo, teka muna. Nandito kami ngayon sa One piece. aming supplier. Ayan. Sister, you buy two, I give you 70, okay? So, eto na. Mga kababayan. Si Which one is the buffer? This one and the si Digong Ho, mga kababayan, ay nag-iiyak na ho araw-araw sa kanyang kulungan. Opo, hindi niya na ho matanggap, mga kababayan, yung nangyayari sa kanyang kampo. Dahil sila nagkakagulo-gulo. I need the shining in the buffer and this. each how many? 10. Okay, I just write Hey. here. Friend, give the best price, okay? Yeah, This okay. 10 and this Yun, oo. Ay, Chang, shoutout sa iyo. Arnold Lopez, Catherine Galpo. okay, 15. Oo. Not 10. No 10. This good quality. No? Oo, nandyan na rin si Lakers Pans. Si Abon ako. Hello po. Live to, live. Oo, live na live ah. Di mo ba nakikita? This one. Oo, live na live. So, ayun na nga. Sige na nga, punta na tayo sa topic natin mga bossa. Eto na, ayon sa ating Pink Palaka, mga kababayan. Oo, nandiyan si Jojo Patino. Oo, Emily Vasquez. Si Bing Abe. Opo, si Tita De Guanco Senior. Tito De Guanco. Oo. Maria Cecil Reyes. Yan, Maria Pepalisok. Nenet, Nenebet Borhal. Oo, sorry labo ng mata ko eh. So, ngayon mga kababayan, umpisa na natin. Habang itong aking mga kasama, busy kakabili rin sa ating supplier. No, yon mga kababayan. So, eto na, umpisa na natin. Ayon sa ating Pink Palaka, mga kababayan, si Duterte, wala nang ginawa kundi mag-iiyak na lang sa kulungan. Dahil daw po mga kababayan, ay dinadamdam masyado yung pagkakagulo-gulo ng kanyang kampo. Dahil nga mga kababayan, mula nang makulong siya, etong mga kanyang kaalyado, nagkanya-kanya na. Ano po, nagkanya-kanya na ng paandar. Nagkanya-kanya na ng interes sa kanilang mga agenda, di ba? Oo, umiiyak. Oo. Oh, di ba? Yan ang demonyong umiiyak. Oh, wala. Grabe ka naman. Yan ang demonyong umiiyak. So ngayon, mga kababayan, eto nga ang siste. Dahil nga hindi niya matanggap yung nangyayari ngayon sa kanyang kampo. Kaya nga, ang kanyang na lang ngayon, ang kanyang iniisip na gustong mangyari, ay mailigtas pa si Sara sa tiyak na pagkatanggal sa kanyang pwesto bilang vice presidente. Kung inyong matatandaan at hindi naman kaila sa inyo, di ba, na merong nakaambang impeachment yan. Ngayon, ang arte ni Digong, ngayon, ay kailangan daw ay iboto lahat yung kanyang 10 kandidato sa line-up ng PDP. Kaso nga mga kababayan, mukhang mahihirapan nga na maipasok lahat dahil nga dalawa lang ho yung pumapasok sa survey. Ang problema pa mga kababayan, itong dalawa na ito mukhang baka tangayin din ng ICC. So ngayon, wala nang matitira. Ano po, nakukuha ninyo? Wala nang matitira sa kanyang mga kandidato na pwede pang maupo sa Senado. Kung matutuloy na mawaran si Bato at si Bongo. Ano po? Baka ho, eto na ho, yung ikakatalo ni Sara sa
gagawing hearing dyan sa Senado. Yan. Kaya ngayon si Digong, sinasabi niya na kung hindi nyo raw iboboto, yung mga kandidato nila sa PDP, kalimutan nyo na daw ho si Digong. Yon. So yung kanyang pag-iinarte mga kababayan, talagang konektado ngayon sa kanyang sama ng loob na nararamdaman. So, yung nangyayari, dahil hindi nga niya matanggap, yung iba naman, isinisekreto naman sa kanya na nag-aaway na si Bongo tsaka si Sara. At eto namang mga grupo niya, wag na tayo lumayo. Etong grupo nila Roque, grupo nila Panelo, ay hindi pa rin magkasundo-sundo. Kaya ho, si Digong, mga kababayan, ngayon, talagang stress at siya ho ay lungkot na lungkot mga kababayan sa nangyayari. At ang isa pang masakit mga kababayan, pinapaasa si Digong. Sinasabihan mga kababayan na makakalabas siya. Kahit alam naman na hindi na. Alam niyo po yon, pinapaasa nila ng pinapaasa si Digong. Kaya pala, etong kanilang mga press release lagi, lalong-lalo na itong kampo ni Roque, makakauwi na si Digong. Kasi gusto nila na alam din ni Digong na makakauwi siya. Ganon. Nakukuha nyo po ba? Na pinapaasa nila ng pinapaasa yung matanda na hindi na nila sabihin yung totoo, na hindi na siya makakalabas. Ngayon, mga kababayan, ilang buwan na ho si Digong doon? Magdadalawang buwan na. Isang buwan na mahuhumaygit isang buwan kalahati na. So, mula po nung isang buwan na inabot siya doon, yung isang buwan na yan, ini-expect niya na makakalabas na siya. Hindi ho makalabas-labas. Yan. Kaya ngayon, nagtataka na ho yung matanda. Yan. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like po muna kayo, ha? Oo, baka naman, sa mga hindi pa nakakapag-like, share and subscribe, mga kababayan, huwag nyo nang patatagalin yan. Ayun, mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat, ha. Baka di na umabot ng Pasko si Digong. Grabe ka naman. Kailangan paabutin pa natin ng eleksyon. Mas maganda yon. Kasi baka mamaya yung mga utot-utot, mga tatanga-tanga, maniwala, maawa pa. Baka mamaya maiba pa iihip ng hangin. Kaya mas maganda na, di ba? Jaime Dayaw, kaya mas maganda na umabot siya hanggang 2028. Kaya lang nga mga kababayan, yung pangarap ni Sara mukhang malabo na. Yung pangarap ni Bongo mukhang malabo na rin. Kasi baka hulihin na rin ng ICC, di po ba? Ngayon, ang pinagtataka pa mga kababayan ng kampo ni Sara, itong si Bongo tahimik. Parang napakatahimik pagdating sa usapin ng ICC. Hindi nyo ba napansin? Tahimik siya. Kaya ngayon, pinagdududahan siya na para bang hudas sa kampo nila Duterte. Ang gulo-gulo nila, no? Oo. Mga kababayan, ayun. Sis? Naka-order ka na marami? Ano po masasabi nyo mga kababayan? Hindi pa rin. Joe Balis, hindi pa rin. Hindi pa rin umaalis yan. Sino ba to? Si Jean. Hindi pa rin umaalis yan si Bongo. Siyempre, bakit naman aalis? Kailangan nila ng partido. Ang hirap kaya manalo kapag wala kang partido. Tignan nyo yung mga tumatakbong independent, walang partido. Di ba? Hirap na hirap manalo. Di ba? Kaya hindi aalis yan, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan, no? Naisip ko lang, no? Biruin mo, umiiyak din pala yung matandang si Digong. Mga kababayan. Sa bagay, hindi natin maalis, Ipagpalagay naman natin yung sarili natin na nasa sitwasyon niya, baka nga naman, maiyak din tayo talaga. Biruin ninyo, mga kababayan, no? Isang buwan, magdadalawang buwan nang nakakulong yung matanda. Samantalang buong buhay niya, nasa laya. Lahat nagagawa niya.
Di ba? 200 calories. Oh, panchichicks, socialites, dao pampalad kung kani-kaninong mga kilalang tao, tapos biglang nahawla si Gago. Oh, di ba? Syempre, ano yun, nakakapanibago, malaking pagbabago sa buhay mo yun. Sa buong buhay mo, nandoon ka lang, sa buong buhay mo, napakasarap ng buhay mo, no? Tapos biglang makukulong ka lang sa isang parisukat na kwarto. Ang tanging kasama mo ron, sarili mo, tsaka yung anino mo. Mga kababayan, magta-travel siya hanggang doon sa inodoro. Ta-travel uli siya hanggang doon sa kama. Magta-travel uli siya hanggang doon sa upuan. Ta-travel uli siya hanggang pinto ng kwarto niya. Ganun na lang, ganun ang ikot ng buhay niya. Napakahirap nun. Di ba? Mga kababayan, BMB, Alexandre. Oo, hello po. Di ba? This part. Ang hirap. Mga kababayan, ng sitwasyon ho ngayon, ni Digong talaga. Tapos ngayon, syempre, wala nang susunding mga puon itong kampo ni Duterte, kaya kanya-kanya na sila. Kanya-kanya na sila na pasikatan, kanya-kanya na sila ng agenda, lalong-lalo si Bongo, di ba? Kahit naman si Bato, mga kababayan, abay may sarili na rin hong agenda. Bakit ako kanya mga kababayan? Baka nga yung ilan dyan mga kababayan, maging hudas pa para mailigtas yung sarili nila. Di ba? Oy, shoutout po sa sa 1,115. Opo. Shoutout po sa inyo lahat. Ano po masasabi nyo dyan, mga kababayan? Sapagkat nga ngayon, alam natin, no? Etong si Sara, kahit nalabag sa kalooban nila Bongo, itong grupo nila Bongo, abay, alyado kay Aimee. Alam naman natin sila Bongo. Against yan kay Aimee. Di ba? Akala nyo ba yun gusto nila si Aimee? Nung mga nakarang mga panahon, mga kababayan tinitira nila yan. Show me the one I get. Okay. That one. Di ba? Shoutout po sa inyo lahat. 1,127. Opo, Here, no have. Glitter. Yeah. Jai Sales. Hello po. Lovely, Garcia. Sorry Here. Sino to? Hindi ko makita. Sorry. Hindi mo ko makita. Yun, mga kababayan. Ito maganda dyan, mga kababayan. Habang sila nagkakagulo, hindi nila napapansin, mga kababayan, yung mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos, halos lahat na makapasok. Halos lahat na makapasok. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, siyam po yung pumapasok na hong mga kandidato ng alyansa. Baka pwede dagdagan nyo pa. Dagdagan pa natin kahit 2 pa, mga kababayan. Ay dagdag natin si Benhar Abalos. Opo, kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Kaya nga ginawang, DILG Secretary. Kasi kailangan niya yun, mga kababayan, isa sa tapat na tauhan ni Pangulong Bongbong Marcos, si Benhar Abalos. Di ba? This two. I already read. Benhar Abalos dapat ipasok. Yun, tama, mga kababayan. Sa mga hindi pa nakakapag-like dyan, isang like lang naman po. Ito po kasi nandito po kami sa yan. Yan. Ito yung supplier namin ng mga ng mga para sa kuko. Yan. Supplier ho namin ng mga mga cutics ganito yan. Yan. Madali. Yan, yan, yung mga cutics, ganyan, di ba, ang dami? This one. Yan. Di ba? Number 8 or So, yan, Kaloka, akala ko candy. Hindi, ka ba, Robbie Ong? Jojo Chavez, sabi na
Hindi, ano ka ba? Nasa Korea ko. Oo. Ito, tingnan mo, Koreano. Ayan, yan, Koreano. Yon, di ba? Ano? Pabili pong pang filler. Hindi, meron kami. Meron kami. Sis, ano mo nga yung business natin. I-plug mo nga. Ha? Mahiyain kasi to sa camera tong mga partner ko eh. Meron po kaming skincare. May bubuksan po kami. Ongoing po yung construction sa General Trias Robinson at saka sa Robinson Gapan. Opo ha. Meron po kaming bubuksan po doon na skincare. Levive, po. Yan ha. Mga kababayan. Alam niyo naman hindi naman tayo parang mga DDS vlogger lang na nanggaling lang kung saan-saan. Oo, mga kababayan. Hindi ho tayo basta-basta lang na vlogger-vloggeran tayo. Oo. Pero hindi. Tatawanan lang natin yung mga yan. Di ba, Libayan? Sinasabi ko sa iyo eh. Kahit na paligsan tayo mag-manicure, Libayan, di ka mananalo sa akin eh. Di ba? Wag lang sa usaping batas. Dahil kapag usaping batas, hindi ko pinag-aralan yan. Pero kapag pagmamanicure, pedicure, hindi ka mananalo sa akin. Marami akong talent. Gusto mo, gupitan eh. Libayan? Pagmamalaki mo yung galing mo. Hindi nga namin pinagmamalaki yung galing namin. Ano po? Hiwalay. Miss Agnes. Tawa lang ng tawa. So, mga kababayan, ako talaga natatawa na lang dito sa grupo ni Digong eh. Talagang na sila eh. Buhol-buhol ba? Kulang na lang mga kababayan, sila na magrambulan eh. Jane Wanson. Oy, thank you naman, Ricardo. Hindi. So mga kababayan sa mga malapit sa General Trias at malapit sa Gapan o sa mga taga-Gapan, magbubukas po kami ng skin clinic, skin care clinic po sa Robinson Gapan at Robinson General Trias. At saka po mga kababayan, sa mga taga-Qatar, meron po kami dyan. At sa taga-Talavera, meron po din po kaming branch doon ng skincare clinic. Lahat po ginagawa namin doon para maging makinis sa mga balat. Libayan, baka gusto mo magpagawa sa amin, sponsor ko na, Sponsor ko na. Mga kababayan, huwag nyo kalimutan Benhar Abalos. Ipasok nyo. Konting-konting kembot na lang yun. Pasok na. Diba? Baka naman pwede. Kampanyan nyo na, Benhar Abalos, sama natin. Oo, para mas lalong sumolid yung kampo ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Diba? Pasok ko yan. Benhar. Thank you naman, opo. Papel de Lea kailangan. Uy, grabe ka, Jojo Chavez. Libayan, sabi ni Jojo Chavez, papel de Lea daw kailangan sa mukha mo. Yun doon sa aso. Yung grinder na. Yung aso ni Libayan, grinder ang kailangan. Lang, mga kababayan. Steel wool? Grabe naman. Steel wool, So, mga kababayan, nakakatuwa lang kasi nga, mula nung nawala si Digong, nagkaganyan-ganyan na yung grupo at kampo niya, Kaya alam nyo, minsan, napakagaling talaga ng diskarte ni Pangulong Bongbong Marcos, Bakit kanyo, mga kababayan? Bakit kasi mga kababayan, mga kababayan, akalain nyo, naisip pa niya yun na unahin si Digong. Di ba? Baka akala nyo, may plug pa ng Philippines yan. Bakit Kapag pumupunta ako ng ibang bansa,
proud ako ngayon maging Pilipino. Bakit? Kasi may pangulo tayong, may pangulo tayo na talaga namang ikaka-proud mo bilang maging Pilipino. Kaya proud ako. Yan Pilipinas. Oo. Nung panahon ni Digong, nakakahiya Lang ya. Oo. Nakakahiya ho. Nahihiya ako sa natin sa presidente natin. Lagi ako napagkakamalang inche ko kaya Koreano. Kaya sabi ko na lang, oo na lang ng oo. Oo. Di ba? Oo na lang ako ng oo. So ngayon, maiisip nyo na siguro mga kababayan. Uy, shoutout po sa inyo lahat yung iba kasi hindi ko nakikita. Eto mga kababayan. So maiisip nyo na ngayon na napaka-genius ng pagkakadali ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa pagkakadali ni Digong. Alam mo, sa totoo lang, no? Kung ayaw umamin ni Pangulong Bongbong Marcos, ako na aamin. Ayaw umamin, di ako na lang aamin. Di ba? Ganun lang yan Pero kasi, hindi naman kasi si Pangulong Bongbong Marcos, hindi mayabang, walang yabang sa katawan, walang kahit na no? Kay Pangulong Bongbong Marcos, parang sa kanya kung gusto kayo na magaling, di kayo na magaling. Ganun lang This one, name, Aha. 2020. Oy, shoutout po sa inyong lahat. 2020. Yan, nagka-computer na sila. Ayan na, Yan, marami na nabili. Ito yung yung aming partner, ayun, abalang-abala. Ito naman supplier namin, kita niyo naman, 'di ba? Yung iba, sila Jen nag-iikot kung saan-saan. Ewan ko kung saan sila mapapadpad, nagkakagulo mga DDS, sabi ni Makiliti. Alam mo yan, di ba? Dahil nakita nila si FL sa lamay ni Noron. Putik na yan. Pati yun issue. Lahat na lang issue sa kanila. Pati ba naman pagpunta ng first family sa burol ni Nora Honor, i-issue sa kanila? Di ba? Lahat. Chris Rose, nandyan daw. Pinky MA. Opo, nandyan na. Nagwapo ka gaya. Basit lang. Sino nagagwapo kinyamin ni Libayang ngay? Burol daw ni APJ yon. Ay, loko-loko talaga mga. Alam mo naman mga DDS, mga iingot-ingot talaga. Di ba? AI. Yan na nga. Lagi naman nilang pinapalabas kasi gusto pa rin nilang paniwalain yung kanilang sarili na si First Lady nakakulong sa US. Yung kanilang propaganda na si First Lady daw nahuli dun sa LA kaya hindi makauwi-uwi. Di ba? Yan naman yung kanilang propagandang isa. Kahit naman si First Lady na nagsabi na nasa Malacanang siya at nakita naman natin yung mga litrato. Di ba? Gusto pa nila mag-live talaga, kasi gusto nila maging uto-uto. Sino? Si First Lady sa kanila. At saka si Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang naman yun Para sa kanila mga kababayan, wala nang mabuti para sa first family. Basta sa kanila, makapambash lang sila, malabas nila yung katwiran na katangahan nila, okay na ho yung para sa kanila. Ganun lang naman yan Di ba? Sa mga hindi pa po nakakapag-like, mga boss, baka naman isang like naman po fake daw, edited daw. Yun na nga, Resilin. Lagi naman yun yung sinasabi nila Meron pa ba silang ibang sinasabing iba? Bukod sa peke, bukod sa edited, wala na, 'di ba? Kasi mga kababayan, lutong-luto na ho po yung utak nila sa mga balita na nilalabas ng mga DDS vlogger at lalong-lalo na kay Maharlika. Ganun 'yon. 'Di ba? Thank you naman sa mga nag-like, 288 po. Ito.
Okay na? Baka meron pa. Baka meron pa, sis. Sa, wala sila eh, yung mga ano, Yung alin? ay, sa amata. Ay, meron. Pilikmata. Tanongin mo. Pangit eh. Ah, pangit. Oh, ano po? So, pag uwi ko po, nako, may pasalubong ako sa inyo, syempre. Pwede ko ba naman kayong hindi, maalala, no? Kaya lang, ipaparapol ko na lang ulit yung aking mga pasalubong sa inyo. Di po ba, mga kababayan? Ano? Ha? so, mga kababayan, opo, kita na lang po tayo uli mamaya. Kapag ka mayroong bagong chismis sa atin. So, sa ngayon, yan po yung sariwang-sariwang chismis sa atin na si Digong ay araw-araw nang umiiyak po sa kulungan. Ano po? So, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama muli. Kita-kita to po tayo next live. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.